Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for the unique gift of every student as they transition into a new school year. Under this new normal, fill each student with fresh enthusiasm and a heart that is excited to learn and grow, and equip them with the ability to persevere through trials. Bless their teachers with wisdom, understanding, and a heart to serve as we embark on the journey of new normal together. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hello everyone, I'm Sir Erald, and this is your subject orientation for Practical Research 1 or Qualitative Research. Pero bago ang lahat, hayaan nyo munang magpakilala ako formally sa inyo sa subject na ito. Okay, so again, I'm Erald J. E. Sanuan. I'm still the Prefect of Discipline for the Senior High School for this school year, and also the Student Central Board Coordinator of Senior High School. Proudly teaching philosophy, catechism, research, immersion, psychology, creative writing for this school year here at SAA. And also, familiarize yung aking email address kasi since wala tayong face-to-face ngayon, lahat ng transaction natin, lalong-lalo na sa research, ay diyan natin idadaan lahat, no? Mamaya didiscuss ko sa inyo kung bakit email yung ating medium of submission ng ating mga works, no? Okay? So, yun. Hindi natin pwedeng simulan itong discussion at hindi para sa akin hindi magkakaroon ng kumpiyansa sa akin ng aking mga estudyante kung hindi mo na nila alam kung ano yung qualification and credibilities ko na magturo ng research at ng thesis. Syempre, bago mo ituro ang isang bagay, bago ka pakinggan ng isang tao sa mga sinasabi mo, dapat credible ka, no? So, yun ang ibahin natin sa nakakasanayan natin. Kasi tayo basta may masabi lang kahit naman wala tayong background dun sa mga bagay-bagay na pinagsasabi natin. So ako naman sa parte ko, kaya sinama ko tong qualification and credibility na to ay para hindi naman ako ma-question. Just in case na, sir, ang dami mong pinapagawa. Sir, nagpapa-thesis ka, nakagawa ka na ba ng thesis? Okay? So yun yung reason kung bakit gusto kong i-share sa inyo tong qualifications at kung credible ba ako as your research teacher. Okay? So, those are my credentials na nakikita nyo dyan, yung aking diploma. I'm Bachelor of Arts in Philosophy graduate. Ang nasa kanan, ang aking major. I have 15 philosophy subjects sa Seminaryo de San Jose. At sa kaliwa naman, makikita nyo dyan, since yung research ay more on writing, of course, so gusto ko lang makita nyo rin na sa language ng mga subject, yan yung mga na take up ko during my college years. And of course, yung research techniques ng research 1 at yung actual thesis writing. Okay, so may subject din kami na ganyan. At actually, isa yan sa pinaka qualification in order for you to graduate sa philosophy department ng seminaryo, no? So yan yung pinaka testing para ikaw ay makapagtapos ng filosofiya, yung thesis. So madugo-dugo yung thesis writing sa seminaryo. Okay? So again, sa kaliwa, those are my subjects when it comes to language. So may Latin, may Spanish, okay, and yung the usual English subjects. Okay? So yun. So with those credentials, I'm confident, and of course the school is confident enough na ipagkatiwala sa akin ang subject na to, yung qualitative research. Okay, so sige, sir, nakathesis ka na ba? No? Ang dami mong pinapagawa, ikaw ba nagawa mo? So opo, nung ako yung seminarista pa, so yan po ang title ng aking research.
Rediscovering the Value of Education, an expository analysis of Alfred North Whitehead's Philosophy of Education. So, nung nag-college ako, nung nag-aral ako sa filosofiya, nagkaroon agad ako ng interest sa edukasyon. So, hindi nakapagtataka na ako ay nasa education system ngayon ng ating paaralan. No? So, tagal ko rin hinanap at dito pala ako magiging pinakamasaya. So, na-root ko pala siya na kasi pala nung nasa seminaryo pa ako, may interest na talaga agad ako sa edukasyon. No? Hindi lang sa pagtuturo kundi sa pangkalahatan ng educational system dito sa atin. So kaya yan. So rediscovering, gusto kong ma-discover ulit nung time na gumagawa ko ng thesis. Gusto kong ma-discover ulit ano yung value ng education sa mga kabataan. So yun yung research title ko nung ako ay So gladly nakapasa naman yan kasi nakagraduate nga ako, kasi kung hindi ako nakapasa diyan sa defense diyan, hindi nyo ako ang magiging teacher ngayon. Okay? So tama na yung pagpapasikat dun sa mga credentials, ano, kung napasikat. Okay, so ito po yung book na gagamitin natin. This is the second edition of DIWA. Okay, DIWA yung publisher of Senior High School Series Practical Research 1. Okay, so yung Practical Research 2 kasi yun nasa second sem, yung quantitative. Okay, so yung picture na yan yung actual picture ng libro na gagamitin natin. So medyo mas makapal siya sa usual na mga libro. Medyo malapad yan, yung Practical Research 1 na yan. Okay, so again, hindi ko nire-require ang bagong book kahit na second hand. So kung yung mga book na yon ay meron ng mga sulat, meron ng mga sagot, so depende na sa inyong mga estudyante yan kung dadayain ninyo yung inyong mga sarili. Pero yun nga, sana yung kinokopya nyo ay mga tama din, and also yung pag kumukuha kayo ng mga sources, nagka-copy paste kayo sa internet, kaya naging via email yung ating medium ng pagsasubmit para mabilis ko siyang ma-check sa internet. So may mechanism yan kung paano ko i-check kung copy pasted yan sa Google yung inyong mga sinesend sa akin. Okay, so ito pag-usapan natin yung module ninyo. So like any other subjects na meron akong hawak, yung UCAT, yung research at yung creative writing. So isa lang yung format niya. So I will provide yung mga learning activities, reflection, and nandun sa likod ng inyong mga module agad yung rubric. So essay pa rin yan. Simulan muna natin sa essay. So as we go along naman, magbabago tayo ng grading system. Ayun, i-devise pa natin tingnan natin kung paano natin gagawin ang research natin, kasi nga meron tayong kinakaharap ngayon. Hindi na tayo pwede mag face to face, hindi tayo pwede mag groupings. Okay? So, sige lang. Kung hayaan lang muna natin yung module magpatakbo ng ating karunungan. Okay? Hindi basta matapos lang natin yung mga module natin. So, I'll see to it. I'll make sure na kahit papano ay meron kayong matutunan sa paggawa ng qualitative research. Okay, so paperless or offline. Yan po yung aking gagawin, no? Via email ang sending and submission. So since first time this week yung submission, kaya nag-comply tayo na magbigay ng printed. So pero hopefully by the next module isasend ko na siya via email, and yung module 1 ninyo isasubmit nyo na yan sa akin via email sana. Okay, so make sure na ipo-provide nyo ako ng inyong nandyan yung aking email address. Okay, yung Professor Errol J. San Juan PhD@gmail.com. So diyan nyo isasend yung inyong mga modules, yung mga ipapagawa ko sa inyo, no? So ganun din, paki-PM sa akin kung ano mang mode of communication na pwede nyo maparating sa akin yung mga email address ninyo, kasi doon tayo magpapasahan ng ating mga module at ng mga activities. Okay? So ayun, magpo-post din ako sa group chat ng mga offline videos, yung link, specifically yung link ng video ng mga discussion ko. Okay? So hindi ako mag-online online kagaya ng Messenger Room, Google Meet. Hindi ko po gagawin yon kasi alam ko kung gaano ka stressful ang mag-loading. So hindi natin gagawin yun. So
Pag gumawa ako ng mga offline videos, pag meron nag-come up sa inyo ng mga questions regarding the discussion, pwede nyong i-PM sa akin or pwede nyong ilagay sa group chat ng Practical Research 1. And dun sa next upload ko ng ating lecture, itatry kong sagutan at bigyan linaw yung mga questions na nabanggit ninyo from the previous video recording na in-upload ko. Okay? So, when do we get or receive and submit the modules? So, every first and third Monday, yung receiving ninyo, matatanggap nyo via email or via printed yung inyong mga modules. And every second and fourth Friday ang submission. Ang cut-off is 4 in the afternoon. Ano ibig sabihin nun? So, for example, August 24 na receive nyo yung August 24, that is first Monday natin every first Monday, yun yung August 24, na-receive nyo yung inyong module. So, September 4 is the second Friday after the first Monday of receiving. Okay? So, September 4 dapat ma-receive by on or before 4 in the afternoon ang inyong mga modules. Okay? Tapos, the third Monday, bigay na naman ang next module. Ganon. So, tayo, merong oras yan. Pag sinabit nyo yan sa akin via email, may oras naman yan, yung GMT na tinatawag, no? So hindi nyo pwedeng sabihin, sir, advance yung relo mo or late yung relo namin. So meron pong standard time na tinatawag sa internet. So yun ang pagbabasihan ko if either on time, early or late ang inyong submission ng mga modules ninyo. Okay? So, gusto ko rin pala ipasok ko na rin yung pag gumagawa ko yun ng modules, please, kasi ang dami ko agad napansin sa start ng school year na to. Ang dami mga estudyante, especially sa senior high school, ang naratel to finish agad yung kanilang mga modules. Nakakaawa, no? Nakakaawa in a sense na mapapatanong na lang ako sarili ko kung may natutunan ba sila. Okay? Doon sa ginawa nilang modules. Or talagang hinabol lang talaga nila yung requirement na matapos lang. So, sa parte ko, bilang inyong teacher, sa lahat ng subject, yung concern ko is yung learning. Sana, pag ginagawa natin ang mga modules natin, kahit saang subject, sana nandun yung learning. Sana nandun yung pagtsatsaga na meron kayong makuha sa bawat module na binibigay sa inyo ng inyong mga teachers. So yung grading system natin, so ganon. So pinakamataas pa rin yung performance task natin. So written work, so paano natin gagawin yan? So kagaya nung sa ibang subject din, it's either yung learning activities, yung reflection, yun yung gagawin natin, yun ang i-convert ko into recitation, performance task, syempre yung written works, yung mga quizzes, sit work, mga homework. Okay, so yan yung pagbabasihan natin. So yung quarterly assessment, saka na yan, malalaman nyo rin yan, total matagal-tagal pa naman yan. So okay na. So yung tanong kung paano kayo gigradean sa performance, kasi walang groupings nga, so basta let's adapt to this new normal. Let's adapt to this new system of education. So, yun. Nakasama na rin dyan yung rubrics, kasi yung mga first na mga modules ko will really base on your essays, kung paano nyo naintindihan yung mga lectures and modules na ibinigay ko sa inyo. Okay, so alam ko naman grade 12 sanay na kayo sa akin sa essay. Okay, so let's go to your questions. Where are we going to base the topic of our research? Baka nagtataka kayo kung saan galing yung mga tanong na to, no? So beforehand ng start ng school year, so meron din akong tinanong ng mga grade 12 students to at least supply me with their existing questions para dito sa magiging bagong mode of education ng St. Augustine Academy. At ito yung 7 na bigay nila sa akin ng mga questions. So number 1, where are we going to base the topic of our research? Okay, so generally, ang topic ng research natin ay kahit ano, no? So kung ano yung
nakaka-curious sa'yo kung ano yung mga questions mo na why, especially kapag nasa qualitative research ka. So yung mga questions mo na why sa buhay, sa mundo, sa kapaligiran, yun yung pwedeng maging topic ng inyong research. Pero syempre, dahil nga ito na yung fourth batch ng thesis na ipoproduce ng senior high school department, so titingnan na lang din natin kung hindi pa ba nagagawa yung topic na naisip nyo. Halimbawa, negative impact ng social media sa mga estudyante. Okay? So every year kasi na nagiging topic yon. So di ko alam kung pwede ko pang, siguro sa ibang anggulo baka pwede nating payagan yung ganung topic. Pero yung topic na yun na negative impact ng social media sa learning ng mga student, so medyo gasgas na siyang topic. So ayun. So meron tayo ngayong kinakaharap na pandemic. Pwedeng ito rin na maging topic. Yung adjustments, itong new normal, baka meron kayo na napansin na bago habang nung lockdown ay meron kayong mga na-realize sa buhay, na-realize sa mundo, na-realize sa buhay ng isang kabataan. So yun, pwedeng maging topic natin yun. At kung paano naman yan mapoproduce yung mga research topic na yan, mapapag-aralan natin yan sa ating mga modules. Kung paano makapag-produce, makapag-isip, makapag-formulate ng mga topics research. Question number 2, how are we going to make a good research considering this pandemic, yung data gathering? So ayun nga, no? Mahirap din talaga yung data gathering. So bigyan lang natin ng sample yung data gathering. Pag sinasabi nating thesis kasi, pag sinasabi nating research, hindi ka pwedeng mag-arrive into a conclusion sa research, dun sa dulo ng research mo, kung wala kang ginawang data gathering. At yung data gathering, it's either by means of survey or by means of interviews. So since ganito nga na nasa pandemic tayo, modular tayo, paano natin magagawa yung data gathering? Bawal nga lumabas yung sa mga kaidaran ninyo. So 20 below, bawal lumabas. So paano namin gagawin, sir, yung data gathering? Okay? So pag-isipan na lang natin kung paano natin gagawin. Of course, your teacher will make ways para hindi ko sinasabing I will make way para makapag-data gathering kayo, no? Ang gagawin natin ay hahanap tayo ng pinakamabisang paraan para maging maayos pa rin yung conclusion ninyo. Maghahanap tayo ng ibang means of data gathering para maging matibay yung ating conclusion at ma-defend natin yung ating research. Okay? Next is yung what are your strategies to make us learn in this subject? Dahil nga walang face-to-face, ano yung gagawin mo, sir, para matuto kami sa subject na to? Okay, so sabi ko nga kanina, yung aking thesis nung college pa ako is really about education, rediscovering the value of education. I really value yung learning, hindi lang yung basta kinukumpara natin yung utak ng mga estudyante sa isang lapis na dinadaan sa pantasa, masakit pero matututo, masakit pero magiging matulis yung lapis. No, so medyo hindi ganoon yung sa atin, hindi nadadaan sa pahirapan, hindi nadadaan sa stress, hindi dapat dinadaan sa stress yung estudyante para matuto sila. So I believe in the way of learning na nagiging masaya kayo, na-enjoy nyo yung learning niyo kasi mas magsisink in sa inyo yung beauty of understanding and learning kapag na-enjoy nyo yung ginagawa ninyo. So ano yung strategy ko? Makikita natin yan. So again, I'll make full use of the technology. Ito na ini-strive din natin na makapag-record ng mga ganitong klaseng lecture para mas maintindihan. Pag napakinggan ninyo ay mas maintindihan ninyo kung ano yung nasa modules. And hindi lang naman siguro ganito, marami pang magiging ibang paraan by supplemental materials and resources na ibibigay ko sa inyo. So mas matututo kayo doon na hindi lang basta binigay ni sir, kundi may reason kung bakit binigay ni sir yung mga materials na yun. Number 5, are you going to make use of Zoom, Messenger Room, or Google Meet? So nasabi ko na nga kanina, hindi ko pa naiisip na gamitin yung mga yan dahil stressful yung loading ng signal. So pero hindi ko naman sinasara yung possibility na magamit ko rin yung mga bagay na yan. Ayaw ko lang talaga yung
yun ay stress kayo at ako sa ingay habang nag-online class, or na-stress tayo kasi loading lang yung nakikita natin sa ating mga sa screen ng ating mga cellphones. Okay? Again, I'm not closing the possibility na gamitin ko yung mga yan, but as of the moment, offline videos yung gagamitin ko. Okay? Number 6, time allotment of our concerns in this subject. So, tingnan nyo lang yung schedule natin sa Practical Research 1. Meron akong schedule ng Monday. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Kayo pa naman, kahit naman hindi time, nagtatanong kayo, kahit na hindi na oras, nagtatanong pa rin kayo. Wala pong problema yon. As long as, basta yung tanong nyo ay may sense, hindi ako mag-aatubili na sagutin yan agad, kahit na wala pa sa time slot ko. But of course, generally, dapat sinusunod natin yung time slot ng research, practical research 1 na subject. So, kapag dun sa schedule nyo, parang nasa classroom din kayo, o pag parang pumapasok din kayo sa school, kung ito yung class, ito yung schedule ng klase, yun din yung sundan nyo dyan sa bahay ninyo. So, ano yung bubuklatin yung libro? So, yung subject na nandun sa time allocation. Okay? So, for example, 7 o'clock to 8:30 ng Monday, Research 1, kayo ay gas strand. So, tayo ang magkikita. Yung mga concerns ninyo, i-raise nyo sa akin during that time frame. At kayo din sa bahay ninyo, Research 1 lang yung gagamitin. Yung Research 1 lang ang gagawin nyo during that time. Tapos, kunyari 8:30 na, so ibang subject na naman ang pagtuunan nyo ng pansin. Total naman, kada module naman ay 2 weeks nyong gagawin. Pwedeng 8 hours yung allotted time dun sa isang module, pero hindi naman ibig sabihin na 8 hours mong dapat matapos yun. Hindi. 8 hours, i-distribute mo yun sa buong 2 linggo yung 8 hours na yun para matapos mo yung module. Pwedeng 30 minutes every day sa isang subject, ganon. So, bahala ka nang dumiskarte sa oras kung saan pinakamabilis ka mag-isip, saan pinaka-fresh yung pag-iisip mo to do those modules. Okay, last question. How are you going to make sure that we are not plagiarizing and falsifying our paperworks? So, yun nga, kaya ang mode of submission natin ng ating mga modules ay via email. Kasi sa email, pwede kong i-highlight yung inyong sinend na attachment. For example, nasa Word yan. Pwedeng pag-open ko ng attachment, dadalhin ako ng Microsoft sa Microsoft Word. I-highlight ko yon, Control-C, then pupunta ako sa search engine ng Google. Iko-Control-V ko lang yun doon, which is paste. Pag pinis ko yun doon, enter or search, dadalhin ako ni Google kung saan nyo nakuha yung sinend nyo sa akin. So, that's how I'm going to make sure na hindi kayo nagpa-plagiarize at nagpa-falsify ng mga paperworks or nagsasubmit ng mga paperworks na hindi naman kayo ang may akda, na hindi nyo sariling knowledge yun, hindi nyo sariling pag-iisip yun. Okay, so yun po ang way ni Sir to make sure na hindi kayo magpa-plagiarize at magpa-falsify ng Google. Kasi karamihan ng estudyante ngayon nabubuhay na lang sa Google. Lahat ng caption sa Facebook, sa mga post, kailangan Google Translate, no? So, ayun. So, yung mga post nyo nga, yung mga quotes nyo sa mga DP ninyo, pwede nyo i-Google. How much more na lang itong mga modules na to. Okay? So, yun yung way ko para mas masigurado na authentic at sa inyo talaga galing yung mga yon. Okay? So, yon yung sa inyong subject orientation for Practical Research 1. Ayun. So, antayin nyo na lang. May utang ako sa inyo na at least 1 or 2 more isa o dalawa pang upload na video to guide you in doing your modules. Okay, so antabayanan nyo na lang yan. I-update ko na lang kayo kung kailan ko sunod yan i-upload. At maraming salamat. Magandang araw.